Ano po masabi niyo, sir, dun sa mahina day mga ebidensyang present ninyo? Hindi po totoo yun na mahina ang ebidensya namin kasi tinrabaho namin yan. Senate Blue Ribbon Committee. Tuloy ang hearing bukas. Patay ka diha, tulpok. Vice President Inday Sara impeachment, posible umanong hindi matutuloy. Ayon po mismo yan kay Pinky Lacson. Senator Alan Peter Cayetano, Senate President pa rin, binara po si Pinky. Alam mo kasi si Pinky, ang dami niyang mga banat kay Senator Alan Peter Cayetano kung ano-ano na mga pinagsasabi. Lalo na po itong paglabas ng video message ni Joel Villanueva na di umano'y siya ay lilipat. Mag-attend umano siya ng session. No? Kung matuloy po ngayong araw ang special session na pinapatawag ni Bangag. Yan na po ang medyo delikado yung ano ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano posisyon sa pagka-Senate President kasi kung matuloy nga ho yung session, matik po yan, mapapalitan po sa pagka-Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Tapos yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, naglabas po ng balita itong si Mike Defensor na bukas po matutuloy. So paano po ito matutuloy kung magkaroon ng special session ngayon at paglilipat si Joel Villanueva, anak ng kagwang. So gawin talaga nila ang lahat para may sakatuparan ang mga masamang balak nila sa bayang ito. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito mga kababayan ko, naglabas po ng pahayag ang, siyempre, ang tatay, no? Ang tatay. Ang tatay ng anak. Naglabas po si Senator. Tumakbo pala ito sa pagka-senador, ngunit ito ay talo. Ito, hanapin ko lang. Naglabas po ng pahayag itong si Eddie Villanueva, tatay po ni Senator Joel Villanueva. Pagkatapos po maglabas ng video statement itong si Joel na mag-attend daw ng special session na pinuri naman ni Pinky Lacson. Ang sabi po dyan ni Eddie, wow. Eddie, wow. Sana po, Joel, makonsensya ka. Ang sabi po dyan ni Sibak, party list representative. Representative pala to. Sundin mo ang konsensya mo. Sa gitna ng mga usapang maaring magbago ng alyansa sa si Senador Joel Villanueva sa umiiral na sigalot sa Senado, pinayuhan siya ng kanyang ama na si Sibak Party List Representative Eddie Villanueva na sundin ang kanyang konsensya at hindi ang impluwensya ng mga kaibigang politiko. Ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Ani ni Villanueva. Dagdag pa niya, mahalagang pairalin ang sariling paninindigan kaysa sumunod sa anumang presyur mula sa politika. Magdesisyon ka. Hindi kung anong yung gusto ng tao sa politika, sundin mo kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. At yun ang dapat manaig. Dumating ang pahayag sa gitna ng mga espekulasyon kaugnay ng posisyon ni Joel Villanueva habang nagpapatuloy ang tensyon at pagkakahati sa loob ng Senado. Sana, Joel, Jesus is Lord, hindi BBM is Lord.
Pero sabi naman ni Eddie na sundin mo yung konsensya mo, wag yung pressure ng politika, mga kaibigan mo. Hindi rin natin masasabi saan ba siya magpapadaig ng pressure. Sa Cayetano Black o doon sa Gatchalian Black. Kasi yung mga pronouncement niya, wala na, kalat na sa social media ngayon, nalilipat siya dahil sa video message niya. Yung pagsabi na lang niya mag-attend ng session, yun na po yun. Alam niyo po ba, yung special session pala sa Senado, hindi pala basta-basta yan, no? Na magpapatawag ka ng special session. Ang special session pala, ito, meron tayong nasagap na impormasyon patungkol dyan. Ang sabi niya, tawagin na nating kaibigan natin. Sabi dito sa nasagap ko na na impormasyon, hindi basta-basta makakatawag ng special session. Pero sa Constitution, walang specific na sinasabi na requirements. Pero sa history, ma-urgent bills lang ang pwede. Like panahon ng pandemya, needed nila ng budget. Yun yung sinabi. Pero ito nga, ginamit nga ho nila na magkaroon ng special session because of lindol. Yun ang sinasabi. Kaya sabi ni Bibi, magkaroon tayo ng special session. Pero isiniwalat rin po ni Mike Defensor na yung special session gagamitin po nila para mapalitan ang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Yun ang purpose dyan. Kasi, siyempre, isa na yan si Joel Villanueva, naghayag na. Baka nga inutusan, magsabi ka para makahikayat ka ng iba na mag-attend din sila ng special session. Kaya nga bumanat si Pinky kagabi kay Senator Alan Peter Cayetano. Pinuri naman si Joel Villanueva ang sabi na sana yung ibang mga Cayetano Black ay mag-attend din. Kasi nga, mag-change na nga ng liderato. Ngayon po yan, ngayong araw. So sana mas masan si Joel Villanueva, hindi BBM is Lord, hindi Malita is Lord. Alam mo, sayang lang mahina pala yung pananampalataya mo, Joel. Kung ganun, bigla kang lilipat. Di mas matindi ang pananampalataya ni Jinggoy Estrada na hindi nagbabasa ng Biblia. Ikaw, pastor ka, pero tinamaan ka ng presyo ng kalaban, anak ng kanyo. Pakinggan natin yung pahayag ni Erwin Tolfo. Kasi nga, ang sabi ho nila, papalitan daw nila itong si Senator Alan Peter Cayetano ngayong araw sa pamamagitan nga ho ng special session. Pero kung gawin nila yan, hindi pinagbabawal yan sa batas. At mayroon umano silang tatlo, isipin mo yan, isa na dyan si Joel, tatlong senador na nililigawan. Ito, pakinggan po natin. Kung matuloy ang special session, sabi ni Senador Ping Lacson, dapat present lahat ng senador para maplansya na rin ang issue ng Senate leadership. Hindi niya masabi kung aanib sa mayorya si Villanueva. I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na kinukonsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o sasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President. Si Senador Alan Peter Cayetano, sinabi nitong Biyernes sa Facebook Live na nagkausap na sila ni Villanueva pero wala siyang ibinigay na detalye. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. Sakaling matuloy ang special session at magkabotohan para sa bagong Senate President, handa kaya ang Gatchalian Block sa senaryo na ginawa noon ni Cayetano sa Kamara? Pag halimbawa nag-special session, naisip ko lang, nag-i-insist po kasi sa Senator Alan Cayetano na siya pa rin ng Senate President. So pag nag-special session, baka mag-agawan sa podium. Yun nga yung ugly, kaya iniiwasan din natin. Capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader ng Senado ngayon. Pero Huwag kayo- naman sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya o siguro yung ilan sa kanya mga kasama. Maski sabihin niyang ipagsigawan niya sa buong mundo, ako yung Senate President,
wala namang sumusunod sa kanya. Eh napansin ninyo, tahimik na rin yung mga iba nilang kasama eh. Yung mga dating maiingay ding na kasabay niya. Ngayon wala na rin comment eh. So na-realize din nila siguro yung reality na tapos na yung boxing. Huwag nating i-underestimate kasi capable yung tao na yan na gumawa na maski anong gulo. No, he doesn't care about the institution. He only cares about himself. Panawagan ni Lacson kay Cayetano, Huwag manggulo. No? Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung piglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, huwag sa Facebook. Yan pala yung banat ni Pinky kay Senator Alan Peter Cayetano, yung sa special session nga. No, mamaya ipalabas ko yung video, mali yung nailabas ko. Pero yun na yung pag-usapan na rin po natin na pag magkaroon ng special session, yung purpose daw nila dyan para sa sa lindol. Pero maliwanag nga po yan, change of leadership. Pero kung ako Senator Alan Peter Cayetano, kasi sabi nila pangit naman daw kung magkaroon ng special session, dalawa daw yung tatayo sa podium. At wala na daw naniniwala kay Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo po, maraming naniniwala kay Senator Alan Peter Cayetano. Una-una na po yung Constitution, yung Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, yung kay Tayang petition, binasura. Kasi kung hindi po ina-acknowledge ng Korte Suprema na Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano, kinatigan yung kay Tayang. Siyempre, sinasabi ninyo, wala nang naniniwala kay Senator Alan Peter Cayetano, kayo yon kasama yung Kamara. Kasi nga yung Kamara, kakampi po ninyo. Gusto ng Kongreso na hindi si Senator Alan Peter Cayetano presiding officer. Kasi nga, ang malaki po ang impluensya ng presiding officer. Mamaya ilabas ko yung sino yung nililigawan ni Erwin Tulfo. 3 daw yan ngayon po, sa akin lang, pilit talaga nila kinukuha rin yung liderato dahil yung presiding officer, malaki yung impluensya, parang siya nang magtitimon dyan sa impeachment kung anong gagawin So si Senator Alan Peter Cayetano is still Senate President pa rin po siya kasi wala namang Senate President at hindi po pwedeng magkaroon ng acting Senate President. Hanggat hindi po mapalitan at wala po silang tracy, manatili pong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Ito pakinggan din po natin yung isang analyst na taga-UP na sinasabi dapat daw tanggapin na ni Senator Alan Peter Cayetano na talo na siya. Hindi ho Sa akin po si Senator Alan Peter Cayetano hindi pa po siya talo. Tuloy pa rin ang laban dahil hanggang ngayon siya pa rin po yung Senate President. Hindi siya talo. Pakinggan natin. Panahon na raw para tanggapin ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang pagkatalo bilang Senate President. Bagamat may halo raw kasing politika ang pagkilala sa liderato ni Senador Sherwin Gatchalian, malabnaw din talaga ang suporta sa kanya ng ibang kasamahan. Di ba? Allow me to greet, first of all, the House Speaker, Faustino D. III, Senate President Pro Tem, Sherwin Gatchalian. Ito yata yung sinasabi ni Lacson na hindi na kinilala si Senator Alan Peter Cayetano na Senate President. Nakaambag din tong hinayupak na Bangag Kasi siyempre gusto ni Bangag na maalis si Cayetano dyan sa pagiging Senate President. Kaya siguro tinawag niyang Senate Pro Tempore itong si Gatchalian. Para sa akin po, hindi dapat nakikialam itong si Bangag, nagiging neutral. Sinabi na lang sana niya Senate President. Ang Senate President, Senator Gatchalian. Hindi, nagpahalata lang ho siya na siya po ang gumagawa ng gulo sa Senado. Pakana ni Bongbong Marcos lahat ng kaguluhan. Sampal naman po yan kay Senator Loren Legarda. Sabi ni Lacson, yung mga maingay daw dati, tahimik na ngayon. Hindi Senator Loren Legarda, nagpost pa nga ho siya sa Facebook niya Nawala na mga bantang Senado. Yung mga usaa, bantay sarado ako. Pakinggan natin si balitang ito. Senate President Pro Tem, Sherwin Gatchalian.
Ang dalawang beses na pagbanggit na ito ni Diin Pangulo talaga niya, Bongbong oh. Marcos on Independence Day, the first time since Malacanang acknowledged Senator Sherwin Gatchalian as Senate President pro tempore, nararapat lang daw na kilos ng ehekutibo. Ayon kay Professor Lester Balmatero, senior lecturer sa UP Diliman, it's about time PBBM publicly legitimizes the new majority para daw sa stability ng Senado. May politika nga ba sa recognition na ito o kumikilos lamang ang Pangulo para umusad na ang Senado mula sa gridlock sa pagitan ng bagong mayorya at minorya? I think both Kasi kapag hindi nag-work ang Senado, talo not just the Congress but also the executive. Kasi hindi niya ma-forward yung mga priority bills ng presidente. But syempre, meron ding politika dyan, no? Tinitingnan natin na yung pag-legitimize ng presidente kay Senator Gatchalian, it's not just about, passing laws and all, but yung politics also particularly doon sa impeachment case, no? ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung sino yung presiding officer, medyo malaki yung power na, no? Ngayong si Gatchalian daw ang kinikilala ng House Tingnan mo, pag sino daw yung presiding officer, siya daw yung malaki yung kapangyarihan. Siya kasi magmamando sa trial, sa impeachment court. At saka disagree ako sa iyo dun, sir, na yung pag-legitimize daw ni Bongbong Marcos kay Gatchalian ay parang pagpapatibay daw na siya daw yung leader ngayon ng Senado. Alam mo, sana yung mga professor, mga specialist kuno, dapat tingnan nyo po yung batas, no? Pwede nyo pong sabihin na hindi po pwede mag-interfere ang presidente sa Senate. Hindi po pwedeng mag-legitimize ang presidente sa Senate President. Dahil wala siyang karapatan doon. Co-equal branches po yan. Co-equal power po yan. Walang karapatan si Bangag na manghimasok sa Senado. Sana yun yung mga pahayag ba na hindi dapat nakikialam ang presidente, hayaan dapat yung independence ng Senado. Hindi yung pag-legitimize ni Bongbong Marcos, nagpapatibay na si Gatchalian yung siya na ang kinikilalang leader, Senate President, anak ng kagwang. Tuloy, House of Representatives na co-equal chamber ng Senado, isa na lang daw ang nakikitang payo ng eksperto para kay Senador Alan Peter Cayetano. I think it's about time for Senator Alan Peter Cayetano to accept defeat. No? Tingin ko, the only way, kasi at this point, ang naisip ko na lang is actually for him to go to Supreme Court and intervene. No? Kasi all other institutions, sabihin na lang natin na natalo na siya. No? Kumbaga, hindi na siya nire-recognize all other important institutions. Nakukulangan din daw si Balmatero. Alam mo, Balmatero, kaubob mo naman na senador na UP professor ka. It's about time daw na tanggapin ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagkatalo. Alam niyo po, hindi pa talo si Senator Alan Peter Cayetano. Ano ba ang numero ng Gatchalian? 12. Ano ba ang numero ni Senator Alan Peter Cayetano? 12. It's a deadlock. Kung talo si Senator Alan Peter Cayetano, dapat nakuha nila yung 13. Dapat 13-11. So yung majority sila. At dapat nagkaroon sila ng pagpapalit ng liderato. Siguro ngayon, masasabi mo, talo si Cayetano for the sake of leadership. Kung sakali, matuloy ang special session at lilipat itong si Joel Villanueva, doon ko masasabi na talo si Senator Alan Peter Cayetano. Pero hanggat hindi pa ho nakalikom ng 13 itong grupo ni Gatchalian na kahit umuumang na si Joel Villanueva, hindi pa rin talo si Senator Alan Peter Cayetano at hindi po mag-give up. Ang puntor niya riyan kasi ang in-acknowledge na ng Malacanang na Senate pro tempore ay si Gatchalian at in-acknowledge ng mga kongresista na pro tempore ay si Gatchalian. Sino ba yung mga yan? Magkakampi naman yung mga yan.
Pro tempore lang, pero hindi sinasabing Senate President. At saka walang acting Senate President. Pauso lang sila. Magkakaroon lamang po ng acting Senate President kung may mangyayari sa Senate President. Kung hindi na siya capable sa pag-handle ng position. Pero andyan naman tumatayo si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi pag sumuko si Senator Alan Peter Cayetano, ang talo po dito ang konstitusyon at ang institusyon. Nakalagay sa saligang batas na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano binoto ng Tracy. Sinabi rin sa rules ng Senate sa institusyon nila na si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President dahil binoto siya ng Tracy, di ba? Nagsakripisyo si Bato. Hindi naman sinabi na pag may 12 kayo, di kayo ng Senate President. Walang ganon. So, hindi po talo si Senator Alan Peter Cayetano sa posisyon niya. Ang nangyari lamang, nagkaisa itong Senado na kagrupo ni Gatchalian at saka yung Kamara na tuta ni Bangag at saka si Bangag kasi siya naman ang may kumpas nito yung kaguluhang ito. Yun lang, pero sa batas panalo Senator Alan. Sa suporta ng buong Duterte bloc para kay Cayetano, kaya tila lumalabnaw daw ang lakas ng senador kung ikukumpara sa suportang nakukuha ni Gatchalian. Challenge naman daw kay Gatchalian ang sugpuin ng naratibong kamay ng Malacanang ang kumikilos sa likod ng kanyang liderato. Matatanda ang noong June 3 kung kailan naganap ang kontrobersyal na quorum. Nag-anunsyo ng recognition ng palasyo 1 oras lang matapos ihalal bilang Senate President pro tempore si Gatchalian. Independent minds pa rin naman itong mga senador na to. Pero to say completely na rubber stamp yung ginawa is also wrong not to say. But parang sabihin natin may support yung Malacanang to certain individuals or certain senators. Obviously, meron. Now, less than 2 years for the president in an impeachment trial for the vice, na kanino kaya ang bola para sa 2028? Ayon kay Balmatero, kung surveys ang basihan, malakas pa rin si Vice President Sara Duterte. Pero, hindi maikakaila na malaki ang pagkakaiba ng bise sa kanyang abang si FPRRD na kahit anong issue raw ang kaharapin ay mataas ang ratings. Gumagalaw daw ang numero ni VP Sara depende sa kritisismo, kaya bagaman malaking parte ang Mindanao sa kanyang voting base, kung mailalabas daw ang bank accounts ng bise sa impeachment trial, inaasahan niyang bababa ang numero nito. Kung tatakbo naman daw si PBBM for a lower position, gaya ng pagkakongresista, mananalo pa rin ito, lalo na sa norte. Pero hindi raw ito immune sa mga kasong maaaring isampa ng mga kritiko pagbaba niya sa pwesto. Independent naman daw talaga ang Senado pero kailangan din daw nating tanggapin na may mga trabaho talaga ang Kongreso ang kailangan ng koordinasyon ng palasyo. Okay, maraming mga puntos na pwedeng pag-usapan natin. Dudugtong na lang naman tayo. Yung sinabi niya na yung Duterte block ay mahina yung suporta kay Senator Alan Peter Cayetano. Nagkakamali siya doon. Yung Duterte block, mahigpit ang suporta. Siyempre, yung iba, kagaya ni Senator Bongo, tatahimik lang yan. Alam naman, pinag-initan din si Bongo, pero ang suporta yan, hindi matatawaran. Si Senator Robin Padilla, mabigat yung suporta. Kita mo naman, ikaw naman talaga yung hayop na profesor na to. Yung si John Vic, anong nangyari kay John Vic? Hindi man umobra, inarang yung 18 ex-Marines. Tinulak ni box out Hiyak yung bayot. So ito na po ngayon, ang pinaglalabanan talaga dyan sa Senado, dalawa talaga. Senate Blue Ribbon Committee para sa flood control at saka yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero sabi ni si Inday Sara daw, kahit sinisiraan ngayon, ay malakas pa rin. Pero kaiba daw si Inday Sara kumpara kay former President Duterte na kahit sinisiraan ay mataas pa rin ang trust and approval rating. Alam nyo po sir sa akin lang si Inday Sara ay lalong mas malakas kay Tatay Digong. Bakit? Si Tatay Digong walang impeachment laban sa kanya Si Tatay Digong walang naninira sa kanya ng mga kongresista, ng mga senador, na Malacanang kasi siyang Malacanang. Kaya hindi kayang tibagin si Tatay Digong kasi siya ang presidente. Di ba ho? Pero si Vice President Inday Sara Duterte, buong pwersa ng Malacanang, Kongreso, Senado, lahat ng resources ng gobyerno ginamit na labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero hindi pa rin na tinagtinag si Inday Sara.
Mataas pa rin ang approval rating at numero 1 pa rin sa mga survey si Inday Sara. Ganun katindi si Inday. Kaya nakakatakot ang lakas ng babaeng ito. Na kapag hindi po ma-impeach si Inday Sara dyan sa Senado, iyak kayong lahat. Wala nang makakatalo kay Inday Sara. Kahit sinong mga demonyo, magsanib persa pa lahat ng mga satanas. Linilugaw, Hontivirus, Lisa Taras, Damonyor. Hindi matitibag si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang maliwanag po dyan. Pero ito, pakinggan po natin itong sinasabi ni mga maubusan tayo ng oras, sarap pagbintuhan patungkol sa impeachment mamaya, pagpatuloy natin. Sinasabi ni Erwin Tulfo na meron daw silang 3 na kinakausap. So ang plano talaga nila, papalitan si Senator Alan Peter Cayetano ngayong araw. Narito po, pakinggan natin. According to Senator Alan, wala namang problema sa kanya na i-give up yung position basta't meron na lang kayong numero. So, ano po ba yung status? Kasi sa tingin ko, matitigil na itong bangayan sa Senate leadership kung meron na po kayong enough numbers. So, ngayon po ba, 12 pa lang din kayo o 13, 14, 15 na po ang bilang ninyo? Ongoing, Miss Ellie. Siyempre, sabi ko nga before sa mga previous interviews, magkakaibigan naman yung majority, minority, mga miyembro. May mga miyembro ng minority na kumare ng mga nasa majority and vice versa. So, ongoing, expected yun na dito ka na lang mare o dito ka na lang pare, dito tayo, di ba? So, nangyayari yun. Mahirap na magsinungaling tayo na talagang may mga usapan na gano'n. Dito ka na, di ba? Still, we're hoping na may makukuha. I mean, but to be honest, wala pa talagang malinaw, ika nga, na kung sino nga. But I believe 2 to 3 ang kinakausap dyan ng mga kasamahan ko, ng mga kaibigan nila na nasa minority ngayon, Miss Ellie. Ayan, 2 to 3 daw yung aahasin ni Tulpok. Nasa minority daw, siraulo minority pa. Majority, kayo ang minority, 12 pa lang kayo Kaya nga naghahanap kayo ng 3 para magiging majority kayo. Mga animal, ito mga inalita. Ito naman po ang buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano sa grupo ni Panfilo Lacson, especially po kay Panfilo Lacson. Ito po ay tinagurian niyang sa post kagabi, basahin po natin, medyo mahaba. Sabi ni Senator, kasi sinabihan ni Lacson si Senator Alan Peter Cayetano na checkmate na daw si Senator Alan Peter Cayetano. Ito naman yung sagot ni Senator Alan Peter Cayetano. Checkmating the truth. May Bible verse pa. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Ephesians 5. Basta 5:11 yung niya. Sorry, hindi ako marunong sa Bible. Halata ba? Okay, tinatranslate na natin sa Tagalog para mas maintindihan ng maraming Pilipino ang mensahe ni Senator Alan Peter Cayetano. Narito po. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, matagal na akong naaakit sa larong chess. Ngunit sa loob ng maraming taon ay iniwasan ko ito. Hindi ko kasi lubos maunawaan kung paano ako paulit-ulit na natatalo. Ang aming pamangkin na tinuturing naming parang sarili naming anak, ang muling nagbalik sa akin sa laro. Kasama ang isang dati naming konsehal sa Taguig, tinuruan niya ako. At ang itinuturo nila sa akin ay ito. Ang chess, Ang chess ay laro ng estratehiya. Ayan. Ngunit, higit pa rito, ito ay laro ng tamang pagpoposisyon. Kapag nailagay mo ang iyong mga piyesa sa tamang lugar, halos tiyak na ang tagumpay. Simple lamang ang mga tuntunin. Inililipat ang mga piyesa sa ibabaw ng tabla at may taong nagpapasya kung saan sila pupunta. Bawat piyesa ay may kanya-kanyang halaga, ngunit sa uli, iisa lamang ang layunin ng laro, protektahan ang iyong hari at mahuli ang hari ng kalaban. Ang larong kinakaharap ngayon ng ating bansa ay higit na seryoso kaysa anumang nilalaro sa 64 na parisukat. Ngunit nagsisimula rin ito sa parehong tanong,
Tayo ba ay mga manlalaro o tayo ay mga piyesa lamang? Sapagkat kung magiging tapat tayo sa nangyayari, may mga makapangyarihang interes ang mga hari at rina ng larong ito. Ilan sa atin, mga elitista sa politika at negosyo, na mas nais na manatiling may piyesa lamang, na manatiling mga piyesa lamang ang mamamayang Pilipino. Ang iba sa atin ay ginagawang taga-suporta lamang, mga pon, kabalyero, obispo at turi. Ang mga kabalyero ay mga opisyal ng gobyerno at mga pwersang pansiguridad. Ang mga obispo ay ating mga pinunong panrelihiyon at ang mga turi ay ang mga media. Ang bawat isa ay nilagay sa posisyon, sinasadya man o hindi, upang maprotektahan ang mga hari at reyna. Ginagamit kapag kailangan, isinasakripisyo kapag kinakailangan, at kinalimutan kapag tapos na ang laro. At ano ba ang larong ito? Hindi ito pagtatayo ng bansa, ito ay pagtatayo ng pribadong kayamanan. Kaya malinaw sa aming paninindigan, hindi namin tinatanggap ang posisyong ito upang agawin ang kapangyarihan. Hindi ito Game of Thrones. Kung simpleng laban lamang ito para sa trono, maaring pumili bukas ang 13 senador ng bagong Senate President at matatapos ang usapin sa loob na lamang ng isang hapon. Ngunit hindi yun ang tunay na issue. Ang tunay na issue ay kung bakit napakatindi ng determinasyong pigilan ang paglabas ng katotohanan tungkol sa iskandalo sa flood control. Excuse me po. Bakit may mga pagmamadaling kontrolin ang mga komite? Bakit may mga presyon? Bakit may mga pag-atake? Bakit napakaraming panggugulo at paglilihis ng usapan? At bakit tila lahat ay ginagawa maliban sa seryosong pagsasagot sa mga tanong na dapat masagot? Mga tanong na ipinangako nating lahat na sasagutin. Nag-isip sila tulad ng mga manlalaro ng chess na sa perpektong pwesto ang kanilang mga piyesa. Halos ganap ng pagtatakip sa katotohanan at pagkatapos ganap na tagumpay. Marahil pati pagbabago sa konstitusyon upang tuluyang matiyak ito. Masaya ang lahat. Puno ang mga malita. Joel! Puno malita, Joel! Alam ng bawat Pilipinong kung ano ang dulot ng korupsyon. Ngunit ang iskandalong ito sa flood control ay napakalaki at napakagarapal. Kaya nagising nito ang isang natutulog na bayan. Kaya ang bagong laro ngayon ay patulugin muli ang bayang iyon. Habang may ilang pinipiling tao na siyang pagbubuntunan ng sisi. Malubha ang mga naging bunga ng iskandalong ito. Ang pundong dapat sana'y pumipigil sa baha ay naging isang baha rin. Binaha nito ang ating mga tahanan at sentrong pagninegosyo. Tinangay nito ang mga silid-aralan dapat sana'y naipatayo at ang mga ospital na dapat sana'y napunduhan. Sinira nito ang mga ani at kabuhayan. Nilubog ang mga makina ng ating paglago. At higit sa lahat, unti-unting winasak ang tiwala ng mamamayan sa kanilang sariling pamahalaan. Ang mga biktima ay hindi lamang mga dilawan o didiis, hindi administrasyon o oposisyon, hindi isang partido o iba pa. Ang mga biktima ay simpleng mga Pilipino. Tayong lahat bilang isang bansa, ang ating pagkakakilanlan, ang ating kinabukasan at ating kalayaan. Ang korupsyon ay isang uri ng buwis at tulad ng salot, ito ay nakakahawa. Binabayaran ito ng mga tapat upang mapuno ng yaman ang bulsa ng mga sakim at kinukulikta ito mula sa bawat mamamayan. Ano man ang kanyang paniniwala sa politika o kulay, kaya ang laban na ito ay higit na malaki kaysa alinlamang sektor, grupo, partido, relihiyon, senador o alitan sa pamumuno ng Senado. May ilan na bumabati ko sa akin dahil binabanggit ko ang mga pangalan ng mga nauna sa atin at karapatan nila iyon. Ngunit, kung ang mga salitang iyon ay nakapagsimula kahit isang pag-uusap lamang tungkol sa pananagutan, transparency at katotohanan, may naidudulot na itong mabuti. At kung hindi man patawarin ninyo
Ako kung patuloy kong gagamitin ang mga simbolong may pag-aari sa sambayanang kaysa anumang pamilya o paksyon para sa kapakanan ng katotohanan. Kung hindi ninyo gagamitin, hihiramin muna namin upang ipagpatuloy ang laban. Kasi nga, hindi naman nila ginagamit yung laban eh. Hindi na sila lumalaban kasi Marcos na rin sila. Ang aking mensahe noong Hunyo 12 ay parangalan sila. Ang mga bayani, kanilang mga pamilya at kanilang mga sakripisyo, para sa ilan, ito ay inspirasyon. Para sa iba, isang paglapastangan. Wala akong layunin mambula o manginsulto. Ang nais ko lamang ay ang katotohanan. At ang katotohanan malinaw na sinasabi ay dapat gumising sa atin. Hindi manakit. Nga ba? Gising! Gising! Sabi niya, gising! May laban pa tayo. Kahit nasa kanila na ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan sa mundo, laban lang. Ngunit sa totoo lang, hindi mahalaga ngayon kung sino ang nananalo sa argumento sa social media o sa mainstream media. Iyon ay palabas lamang sa gilid ng tabla. Ang tunay na laro ay nagaganap sa ibang lugar, sa isang tablang hindi nakikita ng karamihan. Ang mahalaga ay pagpatuloy natin ang mabuting laban, na patuloy tayong magtanong ng tama, humingi ng kumplitong sagot, at hanapin ang katotohanan kahit hindi ito komportable. Kahit pa, sumalungat ito sa ating sariling ambisyon. Ang pananagutan ay hindi sinusuot lamang kapag may kamera. Ito ay isa sa buhay kapag wala na ang mga ito at nagsisimula na ang tunay na presyon. At walang komite ng Senado ang dapat maging lugar kung saan namamatay ang mahihirap na tanong, kung saan ang mga investigasyon ay ginagawang kasangkapan upang linisin ang reputasyon ng ilan o ibaon sa proseso at pagkaantala ang mga hindi komportabling katotohanan. Ang kapangyarihan mag-imbestiga ay hindi pribilehiyo. Dapat bantayan. Isa itong tiwalang ipinagkaloob ng sambayanang Pilipino at para sa kanila ito. Senador man o ordinaryong mamamayan, walang sinuman ang dapat pumayag na maging pawn sa laro ng ibang tao. Ang pawn sa lahat ng piyesa, ang pinakamadaling gamitin at itapon. Itinutulak kapag kapakipakinabang, isa sakripisyo ng walang pag-alinlangan, at kinakalimutan kapag natapos na ang gamit nito. Sinasabi ko ito sa aming 24, ang tunay na sukatan ng iyong paninindigan ay hindi kung paano sa nakikita ng iba, kundi kung paano mo nakikita ang iyong sarili sa salamin. At higit sa lahat, kung paano nakikita ng Diyos ang iyong puso. Alam kong may mga na-offend sa mga salitang ito, lalo na yung sanay na makarinig lamang ng mga kaparehong opinion sa kanilang sariling social network, at tinatanggap ko iyon. Ngunit, may mahirap na aral ang kasaysayan. Ang mga nagtatanggol sa tama ay kadalasang maingay, hindi perpekto, nakakainis at hindi komportable. Samantalang ang mga sumusuko sa mali ay kadalasang tahimik. Maaring makabili ng pansamantalang ginhawa ang katahimikang iyon. Marahil maging pansamantalang kalayaan mula sa kulungan. Maaari nitong maiwasan ng alitan at mapanatili ang mga relasyon. Ngunit lagi itong may kapalit, sapagkat ang kasamaan ay bihirang dumating ng may banda at parada. Dahan-dahan itong sumusulong tulad ng pakawala ng magandang posisyon sa chess, minsan dahil sa isang malaking pagkakamali, ngunit may madalas dahil sa daang-daang maliliit na pagsuko, sa pakikisama, sa kompromiso, sa takot at pananakot, at sa pag-aakalang may ibang magsasalita, may ibang kikilos, may ibang magdadala ng pasanin hanggang sa wala nang gumawa. Kami man ay hindi perpekto, ngunit kami ay gising na at hindi mananahimik. Sa huli, matagal man matapos marisolba ang usapin ng pamumuno sa Senado at marisolba rin ito, manatili pa rin ang korupsyon, patuloy pa rin tataas ang tubig baha tuwing uulan, kailanganin pa rin maipaliwanag kung nasaan ang nawawalang pundo. Patuloy pa rin hingi ng sagot ang sambayanang Pilipino. At balang araw, tatanungin tayo ng ating mga anak kung ano ang ginawa natin nung abot kamay pa ang katotohanan. Hindi nila ito itatanong dahil lamang sa pag-uusisa, kundi dahil sa pangangailangan, sapagkat ang ginagawa natin ngayon, ang magtatakda sa bansang kanilang
mamanahin makalipas ang 10, 25 o 40 taon. Kaya darating ang panahon na kailangan magpasya ang bawat mamamayan. Hayaan mo bang ilipat ka lamang ng mga pangyayari o pipilitin mong makita mismo ang buong tabla? Ang pasyang iyon ay nasa bawat Pilipino at maaring ito ang pinakamahalagang hakbang na magagawa ng sinuman sa atin. Kung ang mga pangyayaring nagsisimula noong Mayo 11 ay isa lamang panibagong yugto ng Game of Thrones, karapat dapat tayong kutyain at sumpain. Ngunit kung ito ang mga unang hakbang ng paninindigan laban sa kadiliman, laban sa tiranya, korupsyon at kasakiman, samahan ninyo kami. Manalangin, magnilay, magpahayag, kumilos, laban. Iparinig natin ang ating mga tinig. Ang pananampalatayang kasinliit ng buto ng mustasa ay kayang maglipat ng mga bundok. Maligayang weekend ng araw ng kalayaan, mahal nating Pilipinas. Tindi ng mga banat ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya po naglabas po ng pahayag itong speaking of laban, Senator Alan Peter Cayetano. Naglabas po ng post nitong si Mike Defensor. Ang sabi niya, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawagan ang lahat ng ating mga kababayan na mag-isa at sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing. June 16, bukas na po ito, Martes. Double Gym EDSA Garden Events, please, alas 10 ng umaga. Suportahan natin ang Brave 18, ang karagdagang 14. Lalabas na ang Fearless 14. At ang ating mga senador, Alan at Pia Cayetano, Marcolita, Amy, Camel, Mark Villar, Padilla, Ligarda, Estrada, Go. Sinama pa si Villanueva at De La Rosa. Suportahan natin ang paglabas ng katotohanan. Senator Joel Villanueva, sinama ka pa. Kaya wag ka nang sumama dyan sa Team Hinayupak na yan. Pakinggan din natin po itong Brave, isa sa mga Brave 18. Makinig yung mga buwelta nila sa mga mga bashers na ito. Ano po masabi niyo, sir, doon sa mahina day mga ebidensyang present ninyo? Hindi po totoo yung na mahina ebidensya namin kasi tinrabaho namin yan. Ang sa amin lang po, gusto lang namin talagang isiwalat ang pagnanakaw dito sa Pondo ng Bayan. Ano po yung reaction niyo doon sa bodyguard, cargador? Ako, retired ako. Anong tatawag sa akin? Retired akong Marines. Pensionado ako. Parang nakakaano yung mayata yun sa dignidad namin. Ano pong masabi niyo doon, sir, yung sinasabi ng NBI na nabayaran ko raw kayo ng 5 million pesos? Sir, ang kapal po ng mukha nila na magsabi na nabayaran po kami. Unang-una, namatay yung tatay ko. Buti nga sir, tinulungan kami ng mga ibang tropa. Saka si Atty. Baligod, yung pagbili ng kabawang ng tatay ko. Ito, namatay yung kapatid ng kabats ko. Nagkasakit. Hindi nga nila, hindi nga nila ipagamot. O, namatay lang yung kapatid niya. So, paano nila masabi na bayaran kami sir? Kayong mag-alala, sir, suportado kayo ng taong bayan. Pakinggan din po natin yung sinasabi ni Panfilo Lacson na posible di umanong hindi matutuloy ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito po, pakinggan natin. Nanganganib na hindi matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sakaling madagdagan pa ang mga senador na makulong at masuspende dahil sa issue ng flood control projects. Among kahirito ni Senador Ping Lacson sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sa 24 na senador, 8 ang... Ito, mukhang ito yata talaga yung puntarya nila, Senator Bongo, Chis Escudero, kasama ka pa rin sa listahan. Camille Villar, Mark Villar, Villanueva, Marcolita, putya. Talagang sinama nila, ang may kaso o may kinakaharap na reklamo. Isa sa kanila, nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 9 hanggang 10 senador ang iniimbestigahan nila sa plunder at iba pang paglabag sa batas. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung mangyari man na umabot sa 9 na senador ang makulong at masuspinde, may posibilidad na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa konstitusyon, 16 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makonvict
makonvict ang isang impeachable officer. It's going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi foregone na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges. Ang ibig sabihin ba noon, automatically acquitted? Dahil 15 lang yung pwedeng bumoto? Sa akin, hindi. Dahil hindi naman sila convicted, sila naman ay part pa ng Senate unless preventively suspended. Ang hypothetical pero in the realm of possibilities. Pwede mangyari. Panukala ni Lacson, sakaling may makukulong pang senador, pwedeng maghain ng Senado ng motion na leave of court sa Sandigan Bayan para payagang dumalo sa trial ang senator judges kahit may escort mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang medyo awkward lang doon dahil naka-robe sila as judge pagka-araw. Pagkatapos naka-PDL uniform naman sila sa gabi. Noong Biyernes, pinalutang ng Senador Alan Peter Cayetano ang usapin na baka ibaba sa 12 sa halip na 16 ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. Are we going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth that dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ng 6 na senador para maging 12 na lang? Medyo devious yun. Ako and some members, nag-i-stick kami doon sa 16 to convict. No matter what the base number is, our base number will always be 24. Ang mag-motion dyan, na baguhin yung base number, either prosecution or defense. Sabi ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, 16 votes pa rin ang pinaghahandaan nilang makuha sa impeachment trial. Talagang pinaghahandaan po namin. Oh, ayan. No. Kay Lacson mismo nang galing yan. Mukhang nanganganib na hindi matutuloy ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte kapag ipapakulong ang lahat ng mga senador. So wag nyo nang ipakulong. Kasi pag ipakulong ninyo, wala kayo. Si Vice President Inday Sara, hindi matutuloy ang impeachment. So iyak kayo para kayong kumuha ng bato at ipinukpok ninyo sa mga ulo ninyo, mga siraulo, mga senador, no? So anyway, ayan po yung pahayag nila. At saka kahit matuloy po yung impeachment, wala pong conviction. Kasi nga, mahirapan po sila maghanap ng 16 votes. Maliwanag, Lacson, sinabi mo yan. Sinabi rin po yan ni Gatchalian. So good luck po kay Senator Alan Peter Cayetano mamaya. Sana walang special session. At sana po bukas, matuloy na yung Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno ng Marcolita at Cayetano Black. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa
mo, may pag-asa.